Gustong tumalon ng babae patungo sa nobyo. Pero ang di niya alam, 10 cm lang ang tubig. At nang handa na sana siyang tumalon, biglang nagising ang lalaki. Agad niyang pinigilan ang babae. Pero huli na ang lahat. Nabagok ang ulo ng babae. At nagsugat ito, at nahulog sa tubig. Nang makitang sugatan ang minamahal, agad niya itong nilapitan. Nilagay niya ang babae sa floaty. Pero dahil malala ang sugat, hinimiti ito. Matagal na palang inabandona ang pool na ito. 2 oras kanina, naliligo pa si Dazuang dito. Pero ang di niya alam, binuksan ng trabahador ang drain. Nagsilabasan na rin ang tubig. Si Dazuang naman, ay ini-enjoy pa ang araw. Pero paggising niya, bumaba na ang level ng tubig. Nagpanik siya, dahil walang hagdan. Gusto niyang umakyat, pero dahil mataas, di niya kaya. Kinuha niya ang float, umakyat siya rito. Nakita niya ang phone niya sa taas. Ginamit niya ang lubad para kunin ang phone. Pero matapos ang ilang beses, di siya nagtagumpay. Sumigaw siya ng tulong, pero walang tao. Biglang gumalaw ang phone. May pag-asa na siya. Parang mahuhulog na ang phone. Nakita niya na kinakailangan ng tulong ng aso. Baka mahulog din ito. Gusto nitong umakyat, pero walang lakas. Di kakayanin. Kaya niligtas muna ni Dazuang ang aso. Ginamit ang lakas, at niligtas ito, nang okay na ang aso. Nahulog naman sa tubig ang cellphone. Pagpulot niya, di na ito gumagana, patay na, para maagapan ang paglabas ng tubig. Tinakpan muna niya ng tuwalya ang drain. Inipit niya ito, aahon na sana siya. Nang ma-stock ang zipper ng pants niya, malas talaga niya, natapos ang ilang hila. Sa wakas na alis din, wala nang lakas si Dazuang. Kaya nagpahinga muna siya. Dumating naman ang nobya niya. Kaya iyon na ang nangyari kanina. Dumilim na agad. Isang buwaya ang pumasok sa pool. Natakot si Dazuang. Mabuti lang at, di umatake ang buwaya. Nang umaga ay wala ng tubig ang pool, pero dumudugo pa rin ang sugat ng nobya. Dapat niya itong gamutin. Nakita niyang may bandage sa bunganga ng buwaya. Kaya dahan-dahan niya itong nilapitan. Gusto niyang kunin ang bandage mula sa bibig. Biglang tumahol ang aso. Sumenya si Dazuang na tumahimik. Nilakasan ang loob. Nagpas siyang subukan. Nakakatakot naman ito. Nakuha na niya ang tape. Binalot muna ang ulo ng nobya. Saka hinayla sa pwesto. Pinainom niya ng tubig. 2 araw na sila nandito. Tiningnan niya ang drain. Mukhang ito na lang ang pag-asa. Pero paglapit niya, ito ay nakascrew. Di niya mabubuksan. Kaya kinuha niya ang kwintas ng nobya para gawing tools. Pero paglingon niya, nasa taas ng drain ang buwaya. At nakatitig pa. Nagalit si Dazuang. Kinuha niya ang tape para paalisin ang buwaya. Mabuti at good mood ang buwaya. Umalis naman siya. Nabuksan na nga niya ang drain. Sumilip muna siya. Walang problema. Kasya sila sa tunnel. Bumalik siya sa nobya. Dadalhin niya siya pababa. Pero paglingon, bumaba. Ang buwaya, nainis naman siya. Nilalagnat na ang nobya. Nagpa siya si Dazuang. Pumasok na lang. May 2 daanan sa loob. Depende sa swerte. Pero pag-akyat niya sa exit, nakita na nakakandado. Ito at di niya mabubuksan. Ang buwaya naman ang bumalik sa pool. Dahan-daang lumapit sa babae. Nakita ng aso ang peligro. Walang tigil na tumatahol. Nakita ni Dazuang mula sa salamin. Agad siyang bumalik para sa nobya. Narating na ng buwaya ang babae. Sobrang delikado. Hinayla ni Dazuang ang buntot. At saka hinagis ito. May stick pa na nilabas. Nagising na ang nobya. Walang tigil ang pag-aruga niya rito. Huwag kang matakot. Makakatakas din tayo. Walang tubig at pagkain. Di na sila magtatagal. 3 araw nang di kumakain ang lalaking ito. Nakatingin siya sa itlog ng buwaya. Nakaramdam siya ng gutom. Sa oras na iyon, sa isang iglap, nahimiti si Dazuang, nang makita ang pagkain sa harap. Dahan-daang lumapit ang buwaya. Palapit na ng palapit. Biglang nahulog ang buwaya. Ito pala ang plano ni Dazuang. Agad siyang tumakbo. At tinakpan ang drain. Gamit ng sofa, nakahinga silang 2. Sa wakas ligtas na sila. Pagkatapos magpahinga, ginamit nila ang stick para makagawa ng apoy. Sa tulong ng nobya, sa wakas umapuwi na nga. Niluto nila ang itlog ng buwaya. Nabusog naman sila, pero di pa rin sila pwedeng magtagal. Kailangan nilang mag-isip paano makaalis. Kinabukasan hinayla nila ang sofa. Handa silang tumakas sa baba. Paglabas ng buwaya, agad silang bumaba. Nakita ng buwaya na wala na ang itlog. Nagalit na ito.
Binukas ang bibig, at saka sumugod. Mabuti at mabilis si Dazhuang. Nakaiwas siya rito. Pumunta sila sa exit, pero di pa rin mabuksan. Ang nakalock na grate. Kaya naman, nanlumo silang dalawa, pero naalala nila ang anak. Kaya nagkaroon sila ng pag-asa. Kinabukasan, bumalik si Dazhuang sa pool. Biglang hamangin ng malakas. Nilaipad ang alambre. Tiniis ni Dazhuang ang sakit at umakyat. Akala niya tagumpay na, pero nadulas siya. Nahulog si Dazhuang. Saka hinimitay. Pagkagising niya, nakita niyang kinagat ng buwaya ang paa niya. Agad siyang tumakas sa buwaya. Kinuha ang balde at hinampas. Hanggang sa nahilo ito. Sa oras na iyon ay umulan ng malakas. Walang magpapatalo sa kanilang dalawa. Napuno ng tubig ang tunnel. Humingi ng tulong ang nobya. Nakita ito ng aso at tumalon. Pero namatay din ito. Nagpanik na si Dazhuang. Tinitigan ang buwaya. Kinuha niya ang poste. At sinaksak ang buwaya. Ginamit ni Dazhuang ang leash ng aso at nakaakyat. Binuksan niya rin ang grate. At nailigtas ang nobya. Sa wakas natapos na ang kanilang problema. Kailangan sabihin na, mababa lang ang puhunan ng pelikulang ito. Isang pool, isang lalaki at babaeng bida. Isang aso, at isang buwaya na ginawa ng computer. Pero okay naman ito. Sige na, ako si Xiaolu.